Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi sa pagkakaroon ng matitigas at pangmatagalang ereksyon pagkatapos ng edad 60 ay matagal ng tahimik na nasa loop mismo ng iyong katawan? Walang tableta, walang side effects, walang komplikadong gawain, maaring mukhang hindi ka panipaniwala, ngunit ito ay totoo. Ako si Dr. Angela Mendoza, at pagkatapos ng mahigit 30 taon ng pagtulong sa mga kalalakihan na may balik ang kanilang sexual na kumpiyansa, nakita ko mismo na madalas, ang katawan mismo ang nagtataglay nga sagot na ating nakakaligtaan, lalo na pagdating sa pag-akses sa iyong likas na kakayahang gumanap. Ngayon mismo, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na hindi pa naririnig ang karamihan sa mga lalaki. 3 partikular na punto sa iyong katawan na kapag dahan-dahang itap bago ang intimacy, ay maaring makatulong na gisingin ang iyong arousal system. Dagdagan ang daloy ng dugo patungo sa ari, at lumikha ng maereksyong sintigas ng bato sa natural at maasahang paraan. Ito ay simple, libre at suportado ng parehong sinaunang tradisyon ng acupressure at modernong agham. Ngunit karamihan sa malalaking lampas sa STI ay nabubuhay nang hindi ito nagagamit. Sa susunod na ilang minuto, gagabayan kita ng sunod-sunod sa mga lihim na puntong ito at ipapakita sa iyo kung paano eksaktong itap ang maito, kailan ito gagawin, at kung bakit ito gumagana. Hindi mo kailangan ng kahit ano maliban sa iyong sariling 2 kamay at ilang tahimik na sandali bago ang intimacy, at ibubunya ko rin ang isang 90 segundong ritual na itinuro ko sa marami sa aking nga pasyente, malalaking halos sumuko na sa sex, at kung paano pinanumbalik ng malit na pagbabagong ito ang kanilang pagnanasa, paggana at paggalang sa sarili. Ngayon, bago ko ipakita sa iyo kung saan eksaktong maktap at kung paano ito gawin, maglaan tayo ng isang sandali upang maunawaan kung bakit gumagana ang teknik na ito. Dahil kapag alam mo kung ano ang nangyayari sa loop ng iyong katawan, hindi mo lang ito paniniwalaan, mas mararamdaman mong konektado ka sa proseso. Kita mo, habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng 60, hindi na tumutugon ang ating mga katawan sa arousal sa paraang dati. Hindi lang ito tungkol sa testosterone o pagnanasa. Ito ay tungkol sa kung paano nag-uugnayan ang iyong nervous system, sirkulasyon, at manggaantas ng stress sa mga kritikal na sandaling iyon bago ang intimacy. At dito nagiging makapangyarihan ang paktap. Dahil sa pamamagitan ng pag-stimulate sa mga particular na pressure point, maari kang magpadala ng senyales sa iyong katawan na nagsasabing, mag-relax ka, ligtas ito, hayaang dumaloy ang dugo. Ito ay parang palipat ng isang biological na switch mula sa stress patungo sa arousal, mula sa tension patungo sa kahandaan. Kaya tingnan natin kung paano ito gumagana sa siyentipikong paraan, sa neurologically, at physical. At kung bakit ang paktap lang sa 3 punto sa iyong katawan ay maring maging susi sa mas matitigas at mas malalakas na ereksyon nang hindi nangangailangan ng gamot. Simulan na natin. 1. Bakit gumagana ang paktap ang siyensiya ng nga pressure point at sexual na tugon? Magiging tapat ako sa inyo. Noong una kong narinig ang tungkol sa paktap bilang paraan para suportahan ang nga ereksyon, nakalinlangan din ako. Bilang isang doktor na sinanay sa kanluraning medisina, ang aking insting ay humanap ng mga reseta, mapagsusuri sa dugo o mga klinikal na intervention. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pagkatapos makinig sa aking mga pasyente, malalim na pananaliksik, at pagsaksi sa mga tunay na resulta, napagtanto ko ang isang makapangyarihang bagay, hindi lahat ng solusyon ay nasa bote. Ang ilan sa mga pinaka-epektibong sagot ay nasa loop mo na, naghihintay na mabuksan. Ang katawan ng tao ay nakadisenyo para sa intimacy, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang koneksiyong iyon ay maaring medyo humina. Bumagal ang daloy ng dugo, pumurol ang nerbiyo, mas mabigat ang epektong stress, at maraming lalaking lampas 60 ang nagsisimulang mag-isip, siguro ganito na lang talaga dapat ngayon. Pero hindi kung naiintindihan mo kung paano gumagana ang iyong nervous system at kung paano ito dahan-dahang gisingin. Ang paktap ay higit pa sa pagipo. Ito ay tungkol sa komunikasyon sa pagitan ng iyong isip at iyong katawan, na iyong utak at ng iyong daluyan ng dugo. Kapag na-apply kang magaan, rhythmic compression sa mga partikular na punto sa katawan, inistimulato mo ang nerve ending na nagpapadala nga mensahe sa kalopluban nga iyong sistema. Ang senyales na ito ay naktitrigger sa iyong parasympathetic nervous system, ang tinatawag kong green light mode ng katawan. Sinasabi nito sa iyong nga kalamnan na ma-relax.
sa iyong tibo nga puso na kumama, at sa iyong nga daluyan ng dugo na bumukas. Ang pagbabagong ito ay lalong mahalaga para sa sexual na paggana. Ang maereksyon ay hindi nangyayari kapag ikaw ay stress, nangyayari ito kapag ikaw ay kalmado, nakasentro at malayang dumadaloy ang iyong sirkulasyon. Ang pektap ay tumutulong na likain ang panloop na kapaligirang iyon ng walang gamot, ng walang side effects. Nakita ko ang mga lalaking ilang taon, nang bigo na nagsimulang makaranas ng pagbabago, pagkatapos lamang ng ilang session, naramdaman nilang mas tumutugon sila, mas buhay, mas may kumpiyansa. Hindi dahil biglang tumaas ang kanilang testosterone, kundi dahil sa wakas ay pinahintulutan ang kanilang nga katawan na gawin angkong para saan sila idinisenyo. At ngayon, gusto kong gipakita sa iyo ang gunang punto. Isa ito sa mapinaka makapangyarihang sona sa buong katawan para sa pakbubukas ng pelvic energy at pag-trigger ng daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Karamihan sa mga lalaki ay dinadala ito araw-araw, hindi alam ang kapangyarihang taglay nito hanggang sa itap nila ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung nasaan ito at kung paano ito eksaktong gamitin. Punto isa, ang CB6, dagat eneche enerhiya, lower abdomen. Noong unang beses kong ipinakita ang puntong ito sa isang pasyente, isang lalaki na nasa early 70 bulos, tiningnan niya ako na may halong pag-alinlangan at tahimik na pag-asa. Ibig sabihin, itap ko lang dito. Tanong niya, itinuturo ang bahagi sa ilalim ng kanyang pusot. Iyon lang, ngumiti ako dahil narinig ko na ang parehong tanong na iyon ng maraming beses. At ang sagot ay palaging, talagang maaring ganun kasimple. Ang CVC4 na tinatawag ding dagat ng enerhiya ay matatakpuan madalawang daliri ang lapat sa ilalim ng iyong pusot. Ginamit na ito sa silanganing medisina sa loob ng maraming siglo upang gisingin ang puwersa ng buhay, ngunit nagsisimula ng makahabol ang modernong agham. Ang lugar na ito ay direktang kumokonekta sa malalalim na pelvic nerves at mga daluyan ng dugo ang mismong sistema na responsible para sa erectile function. Kapag dahan-dahang na-stimulate, ang puntong ito ay tumutulong na idirekta ang daloy ng dugo patungo sa ibabang bahagi ng tiyan at singit na nagpapaluwag sa tensyong sa core at naghahanda sa lugar para sa sexual na arousal. Ngunit higit sa pisyolohiya, may isang emosyonal na nangyayari rin dito. Maraming matatandang lalaki ang nakdadala ng hiya o pagkabigo sa bahaging ito ng kanilang katawan nga taon ng kahiyan, ang pakiramdam na hindi sila sapat na lalaki. At kapag sa wakas ay nakakonekta sila sa puntong ito, kapag sila ay naktap at huminga at naramdaman ang init na nagsisimulang umusbong sa kaibuturan, para bang may isang bagay na nagising na matagal nang natutulog. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag lang maktap ng mechanical. Maktap ng may intention. Habang ginagawa mo ito, i-visualize ang enerhiya na gumagalaw, ang dugo na dumadaloy, ang iyong katawan na naalala ang lakas nito. Maktap ng halos 1 minuto, huminga ng mabagal at malalim, at pansinin lamang kung paano tumutugon ang iyong katawan. Maari kang makaramdam ng bahagyang pangingilig o isang malambot na init na nabubuo sa ibabang bahagi ng iyong tiyan. Iyan ang dagat ng enerhiya na nagsisimulang tumaas. Ito ay isang tahimik na kapangyarihan, ngunit isang malalim na panalaki. Hindi mo ito pinipilit, iniimbitahan mo ito, at minsan iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, kung ang puntong ito ay nag-activate ng iyong enerhiya, ang susunod naman ay gumagawa ng isang bagay na kasing halaga, pinapakalma nito ang ingay sa iyong isipan. Dahil kahit may daloy ngang dugo, kung agawin ngang pakabalisa ang sandali, lahat ay maaring magsara. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo ang susunod na makapangyarihang lugar, isang lugar na hindi mo aakalain upang mabawi ang kontrol, pagiging grounded at kalmado bago ang intimacy. Kung nandito ka pa rin at nakakarelate ka dito, ay tip lang ang numerong 1 sa mga komento para ipalam sa akin na sumusunod ka. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikalawang makapangyarihang punto. Punto 2, ang K1 bumubulwak na bukal talampakan. Hindi ko malilimutan ang isang pasyen, si George, edad 68, na lumapit sa akin pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap sa katahimikan. Ang kanyang pinakamalaking hadlang ay hindi ang daloy ng dugo, nakakagulat.
Ito ay ang pagkabalisa. Sa tuwing malapit na siya sa intimacy, ang kanyang mainiisip ay nakakarera, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, at ang kanyang ereksyon ay nawawala. Sinabi niya na parabang ang kanyang katawan at isip ay nasa makaibang silit. Dun ko ipinakilala sa kanya ang Casa 2 at lahat ay nagsimulang magbago. Ang puntong ito ay kilala bilang bumubulwak na bukal at matatakwan ito mismo sa talampakan sa ilalim lamang energy bola, energy pa. Maaring mukhang kakaibang lugar ito para itarget para sa sexual na pagana, ngunit ang ina-activate nito ay malalim na konektado sa ugat na arusal, kalmado, grounded na enerhiya. Kita mo, sa yuktong ito ang buhay. Maraming lalaki ang nabubuhay na may mababang antas ang tensyon sa lahat ng oras. Ang stress ay naipon araw-araw at kapag sa wakas ay mahalaga na kapag gusto mong maging present, engage at malakas ang iyong nervous system ay masyadong aktibo para makipagtulungan. Ang ka-point ay direktang nakikipag-usap sa sobrang aktibong nervous system na iyon. Kapag naktap ka o pinindot dito, kahit na dahan-dahan, nagpapadala itong isang nakakakalmang mensahe sa iyong buong katawan. Sinasabi nito, dahan-dahan, bitawan mo, magtiwala ka sa sandali. Nang simulang itap ni Josh ang kanyang ke sa 2 point gabi-gabi. 20 hanggang 30 segundo lamang bawat paa. Napansin niya ang isang kahangahangang bagay. Bumagal ang kanyang mainiisip, lumalim ang kanyang pahinga, at unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa. Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwalang nagpapababa sa iyo sa lupa kapag hinahawakan mo ang iyong mapaabago makipaktalik. Dinadala nito ang iyong kamalayan pababa, malayo sa ingay sa iyong ulo, at papunta sa lakas ng iyong katawan. At kapag pinagsama mo iyon sa kung ano ang nagising mo na sa pamamagitan ng ibabang bahagi ng tiyan, lumilikha kang makapangyarihang balanseng ito. Enerhiya na umaangat mula sa ibaba at pagkabalisa na nababala sa ilalim mo. Ngunit may isa pang piraso sa puzzle na ito. Dahil habang tumutugon ang katawan sa paktap sa mga mababang sonang ito, may isang nakakagulat na punto sa itaas na tumutulong na paksamahin ang lahat. Ito ay isang lugar na hindi iniisip ng karamihan sa malalaki. Ngunit ito ang may hawak ng susi sa paglipat ng iyong utak mula sa tensyon patungo sa pagnanasa. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung nasaan ito eksakto at kung paano nito kinukumpleto ang proseso. Punto 3. Ang G20, 100 pakikita, tuktok, nulo. Naaalala ko ang isang lalaking nangangalang Richard, 72 taong gulang, na umupo sa tapat ko sa aking opisina at sinabing, "Dok, handa ang katawan ko, pero ayaw sumunod ng isip ko." Matatak ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi nga mas malalim na kwento kwento nga taon na ginugol na nakakulong sa sarili niyang nga iniisip. Pagdududa na pumapasok bago ang anumang intimate na sandali, na nagnanakaw sa kanya ng koneksyon na labis niyang hinahangat. Para sa mga lalaking tulad ni Richard, at marahil para sa iyo, ang susunod na puntong ito ay hindi lang kapakipakinabang. Ito ay mahalaga. Ang GV20 point ay tahimik na nakaupo sa pinakatuktok ng iyong ulo. Tinatawag itong 100 pakikita dahil sa tradisyonal na medisina. Dito pinaniniwalaang nagsasama-sama ang enerhiya mula sa lahat ng bahagi ng katawan. At kahit nakakaiba pakinggan, kapag dahan-dahan mong itap ang puntong ito, hindi mo lang inistimulata ang nerbiyo, binabago mo ang iyong buong panloop na estado. Lumiliha kang isang sandaling katahimikan, ang presensya. Natuklasan ko na karamihan sa mga matatandang lalaki ay nagdadala ng mas maraming mental na ingay kaysa sa kanilang napagtatanto. Pag-aalala, takot, mga lumang alaala, manakaraang kabiguan nagpapatong-patong ang maito at bumubuo ng isang uri ng static na humaharang sa arusal. Kahit nahanda ang katawan, maaring isara nga isip ang lahat. Dito pumapasok ang GV20. Sa loop lamang ng 20 hanggang 30 segundo ngang malambot na paktap mismo sa tuktok ng ulo, may nagbabago. Nararamdaman mong bumabalik ka sa iyong katawan. Bumagal ang iyong pahinga at bigla ang sandali ay hindi na gaanong nakakatakot. Nagiging kaakit-akit ito. Madalas kong itap ang puntong ito sa aking sarili sa panahon ng mahaba at nakaka-stress na mga araw, hindi para sa sexual na dahilan, kundi para mag-reset, mag-refocus at muling kumonekta. Kapag isinama sa mga mas mababang punto, tinutulungan ng GV20 na kumpletuhin ang circuit mula sa pelvic energy patungo
sa pagiging grounded na kalmado. At sa huli, sa kalinawan ng isip. At sa intimacy, ang kalinawang iyon ay lahat-lahat. Ginagawa nitong connection ang performance at presensya ang pressure. Ayon, isipin na kunin ang lahat ng tatlong puntong ito enerhiya, pagiging grounded at kalinawan at pagsamahin ang na ito sa isang tuloy-tuloy na gawain na magagawa mo sa loop lamang ng 90 segundo bago ang intimacy. Iyan mismo ang ipapakita ko sa iyo susunod. Isang simpleng sequence na pinagsasama-sama ang lahat at nakbubukas ang likas na kahandaan ng iyong katawan na hindi mo pa nararanasan. Manatili ka sa akin. Kung kasama pa rin kita at nakakatulong ito, sige at i-type ang numerong 1 sa mga komento para lang malaman kung sumusunod ka. Ngayon, magpatuloy tayo sa punto bilang 4. Ang sequence stop method bago makipagtalik. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan sa likod ng bawat isa sa 3 puntong ito, ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama-sama mo, sila kapag lumiha ka ng isang maikli, may intensyong ritual na nag-activate sa iyong katawan, nagpapakalma sa iyong isip, at nagsisentro sa iyong inerya bago mismo ang intimacy. Tinatawag ko itong sequence step method at sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamagandang bagay na nasaksihan kong yakapin ng mamatatandang lalaki. Dahil hindi lang ito tungkol sa technique, nagiging isang pagsasanay ito ng pagalang sa sarili. Ang paraang ito ay hindi mahaba o komplikado. Tumatagal ito wala pang 2 minuto. Ngunit sa mga tahimik na sandaling iyon, isang makapangyarihang bagay ang nagaganap. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka natataranta. Kumokonekta ka sa iyong sarili, sa iyong hininga, at sa sandaling darating. Magsisimula ka sa pamamagitan ng paktap sa ilalim lamang ang iyong pusot. Ginigising ang dagat na enerhiya. Damhin ang pagtugon nga iyong ibabang katawan. Pagkatapos, lilipat ka sa tuktok na iyong ulo. Ang 100, pakikitapoyin na inaanyayahan ang iyong isip na bumagal at salubungin ang katawan kung nasaan ito. Sa huli, magtatapos ka sa matalampakan. Dahan-dahang naktap upang pakalmahin ang nervous system at i-ground ang iyong enerhiya. 3 punto, 3 hakbang, at 3 pagkakataon na bumalik sa lakas na laging sa iyo. Sinabi sa akin ng isa sa akin nga, pasyente na inaabangan na niya ngayon ang gawaing ito tulad ng mismong intimacy. Ginagawa akong buo muli, sabi niya, para bang sa wakas ay nakasing na ako sa aking sarili. At yon ang esensya nito. Ang sequence stop ay hindi isang gimmick. Ito ay isang paraan ng pagbibigay sa iyong sarili na pahintulot na makaramdam, mamuno at magmahal ng may presensya at kumpiyansa. Hindi mo ito ginagawa para sa performance. Ginagawa mo ito para muling kumonekta sa bersyon mo na hindi kailanman umalis ang lalaking nagnanasa pa rin, nakakaramdam pa rin, at karapat-dapat pa rin sa kasiyahan at pagiging malapit. At ngayon, gusto kong bigyan kang isang simpleng plano na mari mong sundin simula ngayong gabi. Ilang maliliit na hakbang lamang upang matulungan kang isama ito sa iyong buhay at maksimulang makakita ngang katunay na resulta ng mabilis, tuloy-tuloy at natural. Lakarin natin iyon ng makasama. 5. Ano ang susunod na gagawin ang iyong action plan? Sa ngayon, mas marami ka nang naiintindihan kaysa sa karamihan ng lalaki tungkol sa kung paano natural na suportahan ang iyong sexual na sigla. At ang kagandahan nito, lahat nga iyong natutunan bawat punto, bawat hininga, bawat dahan-dahang tap ay abot kamay mo na. Walang reseta na kailangan, walang nga waiting room, walang hiya. Ikaw lang ang iyong katawan at isang tahimik na sandali ng intensyon. Kaya ano ang dapat mong gawin susunod? Magsimula ngayong gabi. Huwag maghintay ang kapektong sandali. Magsimula sa pamamagitan ng paglalaan nga 2 minuto lamang bago matulog o bago ang intimacy. Gamitin ang sequence stop method sa parehong paraan na ginabayan kita. CV6, GV20, K1. At huminga ng 3 malalim at nakaka-relax na hininga sa pagitan ng bawat hakbang. Hayaan ang iyong katawan na tumugon ng walang pressure. Bitawan ang nga inaasahan. Ang iyong binubuo ay hindi lang isang ugali. Ito ay isang ritmo, isang pagbabalik sa balanse. Ulitin ito sa susunod na 7 araw. Iyon lang ang hinihiling ko. Isang linggo lang, gawin itong isang maliit na ritual tulad ng pagsisipilyo o pahuhugas ng mukha. At habang dumadaan ang bawat araw,
Bigyang pansin hindi lang ang iyong nga pisikal na pagbabago, kundi pati na rin ang iyong nga emosyonal na pagbabago. Mas nagiging kumpiyansa ka ba? Mas present? Mas may pag-asa? Iyan ang tunay na panalo. Dahil kapag nagsimulang magtiwala muli ang isip sa katawan, lahat ay nagbabago. Maaari mo ring ibahagi ito sa iyong partner. Marami sa mga lalaking nakatrabaho ko ang natuklasan na ang pagbubukas ng bahaging ito ang kanilang buhay ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon hindi lang sa kama, kundi sa pag-usap, sa tiwala, sa pagmamahal. Ang nagsisimula sa ilang dahan-dahang tap ay madalas na lumalago sa isang bagay na mas intimate. At kung pagkatapos ngang isang linggo, nagsimula kang makaramdam ngang mas malakas, mas tumutugon, mas buhay, huwag tumigil, ipagpatuloy mo, naalala nga iyong katawan kung para saan ito ginawa. Ang iyon espiritu ring. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pang huling bagay akong gustong ibahagi sa iyo. Hindi ito tungkol sa mechanic o pressure point. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang katotohanan na karapat dapat marinig ng bawat lalaking lampas 60 at ilan lang ang nakakarinig nito. Manatili ka sa akin, ayaw mong makaliktan ito. Pangwakas na kaisipan, pakbawi sa iyong sexual na kapangyarihan. Kung may isang bagay akong gustong makuha mo mula sa lahat na ating ibinahagi, ito iyon. Ang iyong edad ay hindi nagtatakda ng iyong pagnanasa, ng iyong lakas, o ngayong karapatang magtamasang malalim at kasiyasiyang intimacy. Masyadong maraming lalaki na lampas 60 ang tahimik na nakumbinsi na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na ang humihinang ereksyon o nawawalang koneksyon ay simpleng presyong pagtanda. Hindi ko iyon tinatanggap at hindi mo rin dapat. May natutunan ka ngayon na hindi malalaman karamihan sa mga lalaki. Natuklasan mo kung paano ang simple at sinasadyang pagtapsa. Tatlong pangunahing punto ang iyong ibabang, bahagi ng tiyan, ang tuktok ng iyong ulo, at ang matalampakan ay maaring makatulong na ibalik sa balanse ang iyong katawan. Kung paano nito kayang ilipat ang iyong nervous system mula sa stress patungo sa arusal, kung paano nito pinahiintulutan ang dugo na dumaloy, ang kumpiyansa na bumalik, at ang intimacy na maging natural muli. Ngunit higit pa sa agham, higit pa sa teknik, ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong pagkakakilanlan, pagbawi sa bahagi nga iyong sarili na maaring nailibing sa ilalim ng taon ng katahimikan. Hiya o pagkabigo. Ang bahaging iyong mo na nananabik pa ring maramdaman na gusto ka, may kakayahan at konektado. At sinasabi ko, ito hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nakinig sa dandang kwento. Bawat isa ay iba-iba ngunit lahat ay umulit sa parehong tanong, huli na ba para sa akin? At ang sagot ko sa bawat pagkakataon ay hindi. Hindi kailanman huli para bumalik sa buhay. Kahit na may asawa ka o wala, aktibo o nakalinlangan, ang mahalaga ngayon ay kung ano ang pipiliin mong gawin susunod. Mayroon kang paraan, mayroon kang plano. Nasa iyo ang iyong katawan, mas matalino, hindi mas mahina. At sa ilang minuto lamang na tahimik na intensyon, maari kang magsimulang makaramdam nga pagbabago sa mga paraang hindi mo marahil inakala. Kaya huwag kang umalis sa video na ito na iniisip kung ano ang nawala sa iyo. Umalis kang iniisip kung ano ang malapit mo nang mabawi, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong dangal. Ito ang iyong oras. At ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinaka-intimat na kabanata ay maring nagsisimula pa lang. Kung nakaantik sa iyo ang mensaheng ito, kung binigyan ka nito ng pag-asa, kalinawan, o kahit isang sandaling ang pagninilay, mangyaring maglaan ng isang segundo upang i-like ang video na ito, i-share sa isang kaibigan, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung aling bahagi ang pinakatumayo sa iyo. O simpleng i-type ang handa na ako kung ginagawa mo na ang unang hakbang na iyon pabalik sa kumpiyansa. Ang iyong pakikilaho ay tumutulong sa mas maraming lalaki na mahanap ang impormasyong ito at sinasabi nito sa akin na nariyan kayo, nakikinig at binabawi ang inyong kapangyarihan, kaya huwag manahimik, sumali sa usapan. Hindi ka nag-isa at mahalaga ang iyong kwento.